Hello guys, good morning, magandang umaga po, assalamualaikum. Ngayon po, ang episode na to ay muling pagbisita sa ating bagong tanim na hybrid yellow corn na ang variety ay DeKalb. Ito po siya, yan, maganda po yung kinalabasan ng mga binhi. Mga ilang days pa pwede nang applyan ng abono ito, pero meron akong nakausap mula sa UPLB, UP Los Baños, na nakadiscovery ng Bio-N. Kaya tinanong ko kung pwede pang ihabol yung Bio-N sa aking mga bagong tanim na mais. Pwede pa raw, basta maliliit pa lang. Negro, umaingay! Yung pong Bio-N ay nakakatipid ng synthetic fertilizer. Kaya susubukan kong gamitin yon. First 10 sachet, tiga 250 pesos. Pero pag walang 10 sachet, 300 pesos per sachet. So ako po ay order ng 10 sachet para at least nakatipid ng 50 pesos per sachet. So ito po, applyan ko nito at gagawin kong modelo itong aking mga tanim para kung sakali maganda po yung pagka-discovery ng Bio-N, may share ko sa aming mga members na magtatanim din ng mais. Yung pong mais na DeKalb na tinanim ko dito ay bigay ng Department of Agriculture na may kasama ring 2 sakong synthetic fertilizer. So yun po ay yung sinasabi kong Bio-N ay bagong tuklas ng mga bago nating sibol na scientista mula sa UP Los Baños. So sana po maganda yung magiging output ng Bio-N. Pero kung sakali mang meron akong option, i-applyan ko sila ng 2100 na ammonium sulfate. So yun po guys. Ay, nakakuha pala ako ng yung nilagyan ko ng pangalan ng papaya ko. Yung papaya ko nga maganda yung yung balat. So ayan, nilagyan ko ng pangalan. Oh. Diba? Hindi kinuha ni kuya. Tapos itong puso ng saging ay magsisigang kami mamaya. So ito naman po yung mga siling labuyo, tsaka yung bandaron siling panigang. Ito po ay yung mga talong. Kita niyo po ang lalusog ng mga eggplant, no? Bagong balsa ni kuya, oh. Kaya lang nag-aalis daw siya kanina dahil si Linlin yung kalabaw ko, pag malapit ng makarating dito sa uluhan ng lupa, bibilisan daw. Kala mo hindi mo naman pwedeng pitikin, tatakbo raw. Kaya galit na galit si kuya. Ito naman po yung mga kamatis. Ito hindi pa nararo. Yung mga bagong tanim na kamatis. Although maliliit sila pero wala namang namatay. Ayan, hanggang dito. Tapos ito bakante. Then kalabasa. Ayan po yung mga kalabasa naman. Ayan. Mga kalabasa to. Ilang linya? Isa,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 10 linya ng kalabasa. Ayan po. Gandun. Yung pong nakasako na yun ay ipot ng manok na chicken manure. Hindi po yung puro yun. Merong kasamang ipa para hindi mabiglaing mga halaman. Ito naman ay sitaw. 3 linyang na sitaw. Ayan. Mga sitaw. Katapos to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na linya ng siling panigang. Yan po yung mga siling panigang. Ito naman yung pinakauna namin tinanim na talong. Ayan po, may bunga sila. Kaya lang maraming saker. Marami pong naninipsip. Ay, tignan nyo. Dami sip-sip yung bunga. Halos hindi namin ibang gamot na po yung ina-apply namin. Pero wala, hindi po namin naubos ang mga saker. Kaya sabi ko kay kuya, subukan niya mag-spray ng gabi. Kasi sa gabi sila umaatake. Sayang kasi yung mga bunga nila. Katapos pangit na ngayon balat, merong parang guwit-guwit. Tapos sinisip pa. Ito naman po yung mga sitaw. Wala atang bunga. Baka nag-harvest si kuya ng sitaw. Ayan. Mga sitaw. Sitaw, patani, kundol, patola, supot ng kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa. Bakit ang ampalaya hindi kasama? Ewan ko sa gumawa ng kanta. Ito naman po yung aking kasaba o kamuting kahoy. Ito po yung kamuting kahoy na nung umulan, dun namin tinanim ito. Katapos po yung tinaniman ko ng mais tsaka mga gulay na yan, kasabay po nito kamuting kahoy din. Dahil pagka-harvest ng kamuting kahoy doon, nagpa-putol na ako ng binhi, tinanim namin. Nagtuloy-tuloy yung ulan. Ayun. Nalugi si Inchik Bewa. 2 beses, hindi lang po 1 beses. 2 beses akong nagpatanim. Parehas nasira. Ito lang po ang natira. Sana ganito na kalalaki. Ang kagandahan po noon, yung in-harvest kong kamuting kahoy doon. Tig 1,000 po ang per sako. Maganda po yung presyo. Ito naman po yung aking mga golden mango. Ito po, nag-experiment ako ng bukod sa herbicide, hinaluan ko po ng suka at saka liquid detergent. Ayan po ang output. Yung herbicide po, yung clear out, nilagyan ko ng asin, suka at saka liquid detergent. Ayan po, medyo ilang days pa lang, 3 days pa lang yan. Medyo nag-iba na yung kulay, nag-brown na. Gusto niyo suha? Suhang maliit. O yan, yung aking suhang maliit. Ayan. Hindi po suha yan. Yan po ay ang miracle fruits. Ito naman po yung aking mga mangga. Kailangan ma-spray yung ibang mangga sa likod kasi kinakain yung yung dahon na mura. Ayun, maraming manibalang. Kailangan makuha to. Sungkitin ko mamaya. Nako, lalaki pa naman tong naitanim ko.
Yan po, lalaki yan. Ito rin, lalaki. Patay kang bata ka. Walang babae. Nandito na po ako sa aking munting dampa. Yun po guys, nandito na ako sa malapit sa aking kubo. Sinikay ko lang itong hinarvest kong papaya. Tsaka puso ng saging. Yun po. Napanood nyo yung aking mga bagong tanim na mais. Maganda po yung naging output. Muli po ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Mag-ingat po tayo. Muli po, ito ang inyong lingkod sa Tikyakabud Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Mag-ingat po tayo. God bless. Jesus love us. Bye-bye po. Ingat po tayo. Panibayan, nawa tayo ng puong may kapal. Bye-bye. Masalama.